Huwag kang magkunwari. Ano ang naghihintay sa iyo ngayon? Isang salita lang, talo. Tumutok. Sipa ng kulog. Anong meron? Bakit ganito? Para manalo sa World Tournament. Binigyan ko ang buong team ng high-tech na gamot para mapataas ang kanilang short-term stamina. Double ang lakas nila ng 10 beses. At higit pa, ang mga referee ng laban. Mga tauhan ko sila. Ngayon, tingnan natin kung anong laban pa ang mayroon ka sa akin. Ang sama mo. Ano naman ngayon? Basta't manalo, okay na. Mapagpa siyang suntok. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Patumbahin siya. Nasaan ako? Ano yung ilaw na yun kanina? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Yung bola ng soccer ay nakasalubong ng espiritu. At biglang naglabas ng liwanag. Baka totoo pala yung balita sa internet. Kapag sapat na ang enerhiya, ay magdudulot ng time travel phenomenon. Tulungan mo ako. Gutay-gutay ang damit. Amoy panis ang pagkain. Umalis ka. Huwag kang hamarang sa daan ko. Hoy, tumigil ka. Ano ba ang ugali mo? Ako. Ang mga damit natin ay hindi angkop sa panahong ito. Wala ring film crew dito. Nakapunta tayo sa ibang panahon. Ano to? Anong gagawin natin? Tara, tingnan natin. Ito ba yung martial arts na nasa alamat? Ang bolang ito ay yari sa bakal. Kahit gaano kalakas ang matandang iyon, hindi niya ito kayang tanggihan. Ang lakas ng tama nito.
Kung sakaling tamaan ng isang tao, kamatayan o malubhang pinsala. May gustong sumubok pa ba? Batugan. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin, sila ang walang kwenta. Ibigay mo ang imbitasyon. Kapitan, tulungan mo ako. Kapitan, Kapitan, tulungan mo ako. Kapitan, hindi ko na kaya. Tara na. Sige. Tigil. Sino ang nagsabing walang lumalaban mula sa Barangay Tanfong? Nandito kami. Ito ay paligsahan ng aming 2 barangay. Hindi ka taga Barangay Tanfong. Bakit ka sasali? Kami ay bagong lipat lang dito. Hindi ba, punong barangay, ang kakaiba ng suot nitong 2? Tiyak na galing sila sa ibang lugar. Nang ahas silang lumabas sa panahon ng panganib. Tunay nga silang mga bayani sa pang-araw-araw na buhay. Sila ay mga dayuhang dumating dito. Ano ang pangalan mo? Ako si Lam Tuyet. Ako naman si Lang Van. Kami ang mga magagaling na manlalaro ng koponan ng Koksiyu. Ang pinakamahusay sa buong mundo. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kayong 2 ay mga pulubi lang. Kung gusto mong iligtas ang batang ito, tumayo ka na lang dyan at maghintay ng kamatayan mo. Kung hindi, ibigay mo sa akin ang imbitasyon. Malakas ang kanyang puwersa. Hindi ito biro. Kailangan kong gumamit ng paraan. Hindi ako pwedeng sumabak ng direkta. Gusto mo bang mamatay? Hayaan mo akong gawin ito. Huwag makipagsapalaran. Kailangan kong suriin muli ang Team Koksi bago sila makasali sa kompetisyon. Ang pinakamalakas na sipa niya ay mga 10,000 Newton. Kung tatanggapin ko ang sipang iyon, mababali ang 2 kamay ko. Ang material ay bakal na. Kaya ang aking pendant ay black diamond. Ito ay katumbas ng halaga ng 50,000 baka. Kung gayon, madali na lang itong ayusin. Walang saysay ang pagdarasal mo sa Buddha. At saka, may dala ka pang 1 pirasong uling. Dapat kang maging maingat. NHI Cow. Patayin mo siya. Sige. Bakit ganito? Kapitan, ang galing mo. Madaling naharang ni Lam Tuyet ang sipa ni NHI Cow. Napakagaling. Siya ba ang tagapagmana? Ang laro ay dapat tanggapin ang pagkatalo. Pakawalan mo siya. NHI Cow, baliin mo ang kanyang binti at kunin ang imbitasyon. Pakawalan mo ang bata. Ako ay tauhan ni NG Yutei. Gaano man kalaki ang iyong kapangyarihan, hindi mo kayang takpan ang langit. Ang dami mong salita. Sino ka? Dalhin mo sila sa opisina ng gobernador. Bitawan mo ako. Tumigil ka na, halika na. Bilisan mo. Tara na. Huwag kang aalis. Nag-aantay ka ba sa akin? Ano ang problema? Ako ang prinsipe ng imperyo ng Tianqi. Sa loob ng 3 taon, hinanap ko ang tagapagmana. Hindi na sayang ang pagod ko. Sa wakas ay nakita ko rin kayong 2. Nakikiusap ako sa inyong 2.
Nakumatawan sa imperyo ng Thin Kai sa laban. Pakiusap sa inyong dalawa. Tanggapin ninyo ang aking kahilingan. Kung hindi, hindi ako mabubuhay. Pakitanggapin ang aking pakiusap. Para sa ating imperyo ng Tianqi. Lumaban para sa kapalaran ng ating bansa. Nakakatakot ang mga sapilitang moralidad sa panahong ito. Tumayo kayo. Tumayo na kayong lahat. Sumasang-ayon ako. Ang prinsipe ay humaharap sa emperador. Maupo ka. Ayon sa balita mula sa ibaba, ang prinsipe ng Chu ay naghahanap ng 2 tagapagmana. Hindi ba't kayo mismo ang 2 iyon? Paano ba kainin ito? Subukan ko. Pagkatapos ng maraming nangyari kasama silang Van, ang kanyang mga kilos ay nagpapakaba sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Sige, ako na lang ang gagawa nito. Narinig ko na. Si Prinsipe Chu ay naninirahan sa probinsya para hanapin ang 2 tagapagmana. Sila ba ang 2 iyon? Tama. Bilisan mo, uminom ka muna ng tubig. Ang hirap kainin ito. At yun pala ay pagkain ng palasyo. Ang palasyo ay hindi lugar na dapat nating puntahan. Chuhan. 3 taon na ang nakalipas. Umalis ka sa palasyo ng walang palem upang hanapin ang tagapagmana. Ngayon ay 2 hamak ang iyong daladala, at ginulo mo ang buong kaharian. Ano ang balak mo? Wala po. Talagang kayo ang mga tunay na tagapagmana. Mabuti. Tunay o peke? Pagkumparahin mo at malalaman agad. Kung peke, pupugutan ng ulo. Ang Prinsipe Chu ay mayroon ding lahi. Si Tai Su Vuong ang aking guro. Lahat ay desisyon ni Tai Su Vuong. Kung ang aking kapangyarihan ay mahina, paano ako makapag-uutos ng walang pasubali? Sumasang-ayon ako. Oras na, nasaan ang mga tao? Siguro alam nilang mabigat ang kasalanan nila, kaya nagtago na sila. Sino nagsabing hindi kami magpapakita? Ang kakatwa ng suot nila, hindi kaaya-aya. Normal lang ang aming damit. Kung gaya nila ang suot, hindi na makakalakad ng maayos. Paano pa makakasipa? Ito ba ang tinatawag na soccer? Walang kwenta. Nasaktan ang 2 salitang soccer. Kung gusto mong tawaging soccer, pwede mo rin itong tawaging football. Hindi ko pa yan naririnig. Huwag mo akong pagsasabihan ng kalokohan. Kahit gaano pa kalakas ang inyong mga kapangyarihan, isa lang ang pipiliin ko. 7 laban ay sapat na. Hindi ba't siya ang tagapagsanay ni Tai Su Vuong? Matagal ko na itong narinig. Tawagin mo siya agad para makilala ko ng seryoso. Susundin ang utos. Nais kong ipahayag ang aking paggalang sa emperador, Grand Tutor Vuong, Prinsipe Chu. Tumayo kayo at tumugon. Tumayo ka na. Hindi ko ine-expect na nandito pa rin ang tandang ito. Huwag magpadalos-dalos. Narinig ko na magaling ang teknik ni Hongbang sa paglalaro ng football. Bihira lang ito sa mundo. Saan po nakatagpo ang Grand Tutor Vuong ng ganitong talino? Tungkol dito.
Noong 3 buwan pa ang nakalipas. Ibalik mo ang aking kanin. Bulok mong pulubi. Ako ay general ng imperyo ng Wei. Huwag mong sabihin kinuha ko iyong rice bowl. Kahit patayin pa kita, maliit na bagay lang yan para sa akin. Ibalik mo sa akin ang bola. Ibalik mo muna sa akin ang pagkain. Hulihin siya. Sandali lang. Dalhin ang babaeng ito sa palasyo. Tara na. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Magaling ka palang maglaro ng football. Manatili ka sa aking palasyo. At maging pinuno. Salamat, Grand Tutor Vuong. Grand Tutor Vuong. Kamakailan ay nakakita ako ng isang uri ng banal na gamot. Pagkatapos inumin ito, maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng lakas sa maikling panahon. Walang makakatalo. Ano? Totoo ba? Dali, ipakita mo sa akin. Kung may ganitong lakas, kayang-kaya kong manalo sa anumang laban. Mabuti, mabuti, mabuti. Tiyak na gagamitin kita ng husto. Salamat, punong Ministro Wang. Nangangako ako ng katapatan. Ang Hongbang ay isang talento. Talagang biyaya ng Diyos ito para sa akin. Ang tagal nating hindi nagkita. Hongbang. Emperador, Grand Tutor Vuong. Ang babaeng ito at ako ay tinuturing na matandang magkaibigan. Bago magsimula ang tunay na laban, magpainit muna tayo. Sumasang-ayon ako. Kapitan Lam. Ang huli nating laban ay hindi pa nagkakaroon ng panalo. Sige, lab tayo. Sige. Pero, kailangan mong pirmahan ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Nagagamit ng lahat ng teknik, buhay o kamatayan lang ang pagpipilian. Handa ka ba? Hindi ako takot. Ako na. Ano ang gusto mong laro? Simple lang. Penalty shootout. Isang laban lang. Sige. Ikaw na. Ingat, huwag kang mag-alala, Kapitan. Sige. Talagang hindi takot sa kamatayan ang babaeng ito. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Teka. Kanina, sinabi ng emperador, huwag gamitin ang bolang bakal na ito sa laban. Gamitin mo ang bola ko. Ang bolang ito ay magaan at malambot. Hindi talaga maipapakita ang kadakilaan ng imperyong Tiankai. Kailangan pa rin ng bola na bakal
upang maipakita ang makapangyarihang sigla ng ating bansa. Ang laro ng football ay para lamang sa pagpapalakas ng katawan. Huwag sanang magdulot ng pinsala. Takot ka bang mamatay? Ang laban na ito ay pangunahing para sa palitan ng kasanayan. Huwag magdulot ng pagkamatay. Ayos lang. Ang bolang ito, pakiramdam ko ay lubos na pamilyar. Maya-maya pa, gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para tapusin siya sa isang sipa. Bakit ganito? Ang librong Tai Chi Kuyen na ibinigay sa akin ni Bo Lao ay talagang epektibo. Ang Tai Chi Kuyen ay gumagamit ng lambot upang malabanan ang katigasan. Kapag mas malakas ang puwersa ng kalaban, mas malaki rin ang puwersang babalik sa kanya. Gagamitin ko ito laban sa mga masasamang tao. Walang kwenta. Anong nangyari? Hindi pwede. Mandaya ka. Talo ka na. Talo. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Magsimula ang laban. Lahat ng miyembro. Handa na. Lam Tuyet. Sa pagkakataong ito, hindi ka magiging swerte tulad ng dati. Atake. Langvan. Salo ang bola. Bakit ko pinalaki ang mga walang kwentang tulad mo? Langvan. Salo ang bola. Sipa ng kulog. Ang liko ng bola. One hanggang 0 ang score. Lam Tuyet, Langvan. Kaya ninyo yan. Ito ang piling koponan ng football na tinuturuan ni Grand Shooter Vuong. Iyon lang ba ang kapangyarihan nila? Sa susunod na laban, anuman ang mangyari, kailangan nating manalo, sa lahat ng paraan. Sundin ang utos. Swerte ka't nanalo ka sa laban na to. Hindi ako magpipigil sa susunod na laban. Mas mabuti pang gamitin mo ang iyong buong lakas. Ang ikalawang laban, magsisimula na. Langvan, bumalik sa depensa. Langvan. Si Lam Tuyet at Langvan ay nahihirapan. Hindi sila mapipigilan ng mga baguhan na ito. Mag-ingat. Sipa ng kulog. Mabuti. Talagang hindi nabigo ang Grand Shooter Vuong.
Ganyan siya kapalaluan. Sa huli ay kukunin ko rin ang kapangyarihan sa militar. Ang ratio ay 1:1. Napakababa at walang hiya mo. Ano naman kung mababa, basta ako ang manalo, ayos na. Tumuntong sa labanan, lahat tayo ay magkalaban. Kulang ka ng isang miyembro. May reserba ka ba? Kung walang lalaban. Ang laban na ito ay may malinaw na resulta. Ipahayag na po ng emperador ang hatol. Ang general ni Grand Tutor Vuong ay napakalupit. Kung siya ang mananalo sa paligsahan ng football na ito, sa oras na iyon, ang aking trono ay magiging sa panganib. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang siya'y mapigilan. Grand Tutor Vuong. Ang paligsahan ay karaniwang binubuo ng 3 laro. Bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Isang panghuling laban. Gusto ko rin bigyan sila ng isang pagkakataon. Natatakot lang ako na walang maglakas loob na lumaban. Ako na. Prinsipe Chu. Seryoso ka bang gustong labanan ako? Hindi ako nangangahas. Gusto ko lang ng patas na pagkakataon na makipagkumpetensya. Ako ang reserba. Kahit sino ang manalo, kung aling koponan ang may kapangyarihan, gagamitin ko. Kung anumang koponan ay hindi malakas, aking lilipulin. Kung ganun, magsimula na tayo. Nakita na ni Hongbang ang aking estratehiya. Kailangan nating baguhin ang forma sayon. Si Chu Fong at Lang Van ay nasa magkabilang panig. Siguraduhing maakit ang puwersa ng Wei sa bitag. Ako ang Manggenguna. Bumuo ng tatsulok. Ang mga natitirang miyembro, subukang hadlangan ng iba pang miyembro ng kalaban. Dapat niyong tiyakin ang inyong kaligtasan. Kung kailangan, maaaring gawing sentral na depensa. Lahat ay susunod sa sinasabi mo. Kaya natin to. Ikatlong laban. Magsimula. Ikatlong laban. Magsimula. Saluhin ang bola. Lam Tuyet, hulihin ang bola. May mali, Lang Van, protektahan mo ako. Chu Fong. Ito ang kahihinatnan kapag lumaban ka sa akin. Bumuo ng tatsulok. Walang kwenta. Ang score ay 2:1, panalo ang koponan ni Lam Tuyet. Kapitan Lam, nanalo tayo. Talagang napakagandang araw ngayon. Maghahanda ako ng isang salo-salo para sa iyo. Walang silbi. Aking ipinahahayag. Ang nagwagi sa paligsahang pangkorte sa pagkakataong ito ay Lam Tuyet, ang grupo ng mga babaeng general. Pumili ng magandang araw para makatanggap ng reward. Emperador, mayroon akong pangkat ng mga babaeng general na hindi pa sumasali sa labanan. Nakikiusap ako sa inyo, mahal na hari, na bigyan pa ako ng isa pang laban. Upang ipakita ang katarungan. Ako, bakit hindi ko ito narinig noon? Ang Grand Tutor Vuong ay mayroon ding pangkat ng mga babaeng general. Marahil ay hindi pa alam ng inyong kamahalan. Ang grupong ito ng mga babaeng general ay aking pinili mula sa buong bansa at sinanay upang maging mga dalubhasa sa larangan ng football. Upang labanan ang mga mananakop. Iyon ang lihim na strategiya. Hanggat hindi pa lubos na napipilitan, hindi ko hahayaang lumaban sila. Tagapayo Wang, mayroon ka pang isang babaeng general. Bakit hindi ko alam ito? Sino ka ba para isipin mo yan?
Umalis ka. Kailangan ko bang ipaalam sa iyo ang lahat? Hindi ako nangangahas. Umalis ka. Grand Tutor Vuong. Gusto kong makita ang iyong pangkat ng mga babaeng mandirigma. Tawagin mo na sila rito. Pangkat ng mga babaeng mandirigma. Lumabas kayo. Siya pala. Kilala mo sila? Kumusta po, mahal na hari, Tung Tu Van. Ang pinuno ng mundo ng martial arts sa Dongnam. Napakagaling sa martial arts. Hindi ko inaasahan na siya ay sumama sa punong ministro Wang. Mukhang ito ay isang mahirap na laban. Grand Tutor Vuong, maghanda ng 1,000 araw, gamitin sa 1 oras. Ngayon ay ang oras na kailangan ko kayo. Kahit mamatay man tayo ngayon, kailangan ninyo silang talunin. Huwag kayong mag-alala, tiyak na ako ang magwawagi. Nagsimula na ang laban. Hindi dapat maliitin ang kalabang ito. Lahat, mag-focus. Ito, hindi pa man nagsisimula, dilim na ang bomb-alot. Paano tayo maglalaro nito? Huwag mag-alala, Emperador. Ang mga bola ni Lam Tuyet ay mga puppet show lang. Hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan pa rin ng bola na bakal para maipakita ang tunay na kakayahan. Simulan na. Gusto mong tumakbo, unahan mo muna ako. Sa ganitong kakayahan mo, gusto mo pa ring makipaglaban sa akin. Sumuko ka na, maaari kitang patawarin. Ang buhay ko, ako ang nagdedesisyon. Hindi ako susuko kaniman. Nababaliw ka na, Lam Tuyet. Ang iyong katawan ay wasak na. Binigyan kita ng isang buhay. Umuwi ka na. Hindi ako susuko. Sige, kung hindi mo alam ang limitasyon mo, huwag mong sisihin ako. Huwag kang magpanggap. Tu Van. Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Basta manalo ka lang. Sundin ang utos. Huwag. Tapos na ang unang round. Masyadong malakas si Tung Tu Van. Kung magpapatuloy pa, wala tayong pag-asang manalo. Malubha ang sugat ni Chu Fong. Hindi na niya kayang bantayan ang goal. Kung magpapatuloy tayo, kulang na tayo sa manlalaro. Maaaring makansela ang laban na ito. Lahat ng dati ay mawawalan ng saysay. Ano ang dapat nating gawin? Penalty. Isang desisyon ng panalo o pagkatalo.
Ako ang magiging goalkeeper. Hindi pwede. Masyadong malakas ang kung fu nitong Tuvan. Masyadong mapanganib yun. May iba ka bang paraan? Hayaan mo akong maging goalkeeper. Kaya ko pa. Ako ang kapitan. Ako ang magdedesisyon. Sige, gawin mo. Simulan na. Lam Tuyet. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, pareho lang tatalo. Sige. Isang laban para sa tagumpay. Ikaw ang sipa. Ako ang sasalo. Ang tanga mo talaga. Kung gusto mong mamatay, edi pagbibigyan kita.